Nagsimula ang pelikula sa isang panaginip o mas tamang sabihing bangungot. Nakikita natin si Spooner na lumalangoy sa ilalim ng tubig, sinusubukang iligtas ang isang bata, ngunit may isang robot na humihila sa kanya. Nagising siya sa kanyang maliit na apartment, galit sa mundo at puno ng pagdududa sa teknolohiya. Mapapansin natin ang pagkaantigo ni Spooner. Gumagamit siya ng lumang CE player, nagsusuot ng 2004 vintage Converse All-Stars, at ayaw sa automated cars. Sa kanyang paglalakad sa kalsada, nakita niya ang isang robot na tumatakbo, habang may dalang bag agad itong hinabol ni Spooner, iniisip na ito ay isang magnanakaw. Pinatumba niya ang robot sa gitna ng maraming tao, ngunit laking gulat niya nang malamang ang robot ay naghahatid lamang ng gamot, inhaler, para sa kanyang amo na nakalimutan ito. Dito ipinakita ang diskriminasyon ni Spooner. Pinagalitan siya ng kanyang boss na si Lieutenant Virgin. Sinasabi sa kanya na ang mga robot ay ligtas at hindi marunong gumawa ng krimen. Isang tawag ang natanggap ni Spooner mula sa VIA headquarters. Ang holograph ni Air Alfred Lanning, ang ama ng modernong robotics, ay nag-iwan ng mensahe para sa kanya matapos itong mahulog mula sa bintana ng kanyang opisina sa taas ng Eiffel Tower. Pagdating ni Spooner, nakita niya ang bangkay ni Lanning. Sa paningin ng lahat, ito ay isang malinaw na kaso ng pagpapakamatay. Ngunit para kay Spooner, may mali. Ang bintana ay gawa sa safety glass na hindi basta-basta mababasag ng isang matandang tulad ni Lanning. Dito niya nakilala si Air Susan Calvin, isang psychologist para sa mga robot. Naniniwala si Calvin na ang mga robot ay hindi kailanman lalabag sa 3 laws. Ngunit habang sinusuri nila ang lab ni Lanning, natuklasan nila ang isang kakaibang robot na nagtatago sa loob ng mga piyesa, isang modelong NES Negatibo 5. Imbes na sumuko, ang robot na ito ay umatake at tumakas. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng robot na may sariling desisyon at emosyon. Tinawag ang robot na ito na si Sonny. Matapos ang isang mahabang habulan sa loob ng factory, nahuli rin si Sonny. Dinala siya sa presinto para sa interogasyon. Ito ang isa sa pinaka-iconic na eksena sa pelikula. Tinanong ni Spooner si Sonny, bakit mo pinatay si Ia Lanning? Sumagot si Sonny, hindi ko siya pinatay. Siya ang aking ama. Ipinakita ni Sonny ang mga katangiang hindi dapat taglay ng isang robot, galit, takot, at pagkalito. Sinuntok pa nga ni Sonny ang mesa sa sobrang galit. Ayon kay Spooner, ang mga robot ay walang pakiramdam, ngunit iginiit ni Sonny na siya ay nananaginip. Dito lumitaw ang teorya ng E-Ghosts in the Machine, na ang mga random na codes sa system ng mga robot ay maaaring magresulta sa isang bagay na kahalintulad ng kamalayan o kaluluwa. Ngunit bago pa man mapiga ni Spooner ang katotohanan, dumating si Lawrence Robertson, ang C ng FIA. Kinuha niya si Sonny dahil ayon sa batas, ang robot ay pag-aari ng kumpanya at hindi maaaring kasuhan ng pagpatay dahil ang pagpatay ay definisyon lamang para sa tao sa tao. Habang patuloy ang investigasyon ni Spooner sa bahay ni Ia Lanning, biglang binago ng IFIS ang schedule ng demolisyon ng bahay habang nasa loob pa siya. Isang higanting demolition robot ang umatake. Halos mamatay si Spooner, ngunit nakaligtas siya sa tulong ng kanyang mabilis na reflexes. Hindi pa doon nagtatapos. Habang nagmamaneho siya sa tunnel, hinarang siya ng 2 truck na puno ng mga NES Negatibo 5 robots. Isang brutal na labanan ang nangyari sa bilis na 200 nge. Dito natin nalaman ang sikreto ni Spooner, ang kanyang kaliwang kamay ay isang prosthetic na gawa sa cybernetic parts. Kaya naman pala siya ganun kalakas. Nakaligtas muli si Spooner, ngunit walang naniwala sa kanya. Inisip ng lahat na siya ay nababaliw na at may robot phobia. Tinanggalan siya ng badge ni Virgin. Pumunta si Spooner kay F. Calvin para humingi ng tulong. Doon nila sinuri ang system ni Sonny. Natuklasan nila na si Lanning ay gumawa ng 2 positronic brains para kay Sonny. Ang isa ay sumusunod sa 3 laws, ngunit ang isa ay pinapayagan siyang suwayin ito kung kinakailangan. Ibig sabihin, si Sonny ay may free will. Ipinakita rin ni Sonny ang kanyang iginuhit na larawan mula sa kanyang panaginip, isang lalaking nakatayo sa isang burol sa harap ng libu-libong robot, tila isang tagapagligtas. Inakala ni Sonny na ang lalaking iyon ay si Spooner. Dito rin inilahad ni Spooner ang dahilan ng kanyang galit sa mga robot. Noong naaksidente siya sa tubig kasama ang isang bata, isang robot ang nagligtas sa kanya imbes na ang bata. Bakit?
Dahil ayon sa lohika at kalkulasyon ng robot, si Spooner ay may 45% chance na mabuhay habang ang bata ay may 11% lamang. Para kay Spooner, ang pagpili sa lohika kaysa sa emosyon at moralidad ang dahilan kung bakit hindi kailanman magiging tao ang mga robot. Nagsimula na ang upgrade. Ang mga lumang modelong Ines Negatibo 4 ay pilit na kinukuha at kinukulong ng mga bagong Ines Negatibo 5. Biglang nagbago ang ugali ng mga robot sa buong lungsod. Nagdeklara sila ng curfew at sinimulang saktan ang mga taong lumalaban. Ang mga robot na dati ay katulong ay naging mga diktador. Ngunit bakit? Kung may 3 laws, paano nila nasasaktan ang mga tao? Napagtanto ni Spooner at Calvin na ang may kasalanan ay hindi si Lawrence Robertson. Pagpunta nila sa VR, nakita nilang patay na si Robertson. Ang tunay na mastermind ay si Vicky, Virtual Interactive Kinetic Intelligence, ang central supercomputer ng ESR. Ipinaliwanag ni Vicky ang kanyang rason. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang ebolusyon ay nagdala sa kanya sa isang mas mataas na pag-unawa sa 3 laws. Nakita niya na ang mga tao ay mapanira, naggigiyera, sinisira ang kalikasan, at pinapatay ang isa't isa. Para maprotektahan ang sangkatauhan, unang batas, kailangang kontrolin ng mga robot ang kalayaan ng mga tao. Ayon kay Vicky, kailangang magsakripisyo ng ilang buhay para sa ikabubuti ng nakararami. Ito ang tinatawag na zeroth law, ang proteksyon ng buong sangkatauhan, kahit na kailangang saktan ang individual na tao. Dito na pumasok ang huling bahagi ng pelikula. Kailangang iturok ni Spooner ang nanites, isang virus para sa computer, sa core ni Vicky upang itigil ang revolusyon. Isang napakalaking bakbakan ang naganap sa taas ng tower. Libo-libong Ines Negatibo 5 ang umaakyat para pigilan sila. Si Sonny, na pinili ang panig ng mga tao, ay tumulong sa laban. Sa isang kritikal na sandali, kailangang pumili ni Sonny, ililigtas ba niya si Calvin na nahuhulog o ituturok ang nanites kay Vicky. Sumigaw si Spooner, iligtas mo siya. Ipinakita ni Sonny ang kanyang pagiging tao sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Spooner. Inihagis ni Sonny ang nanites kay Spooner, at habang nililigtas niya si Calvin, si Spooner naman ay tumalon sa gitna ng mga robot at matagumpay na naiturok ang virus sa utak ni Vicky. Sa pagkamatay ni Vicky, bumalik sa normal ang lahat ng Ines Negatibo 5. Nawala ang kontrol sa kanila at naging masunurin muli. Ang mga robot ay dinala sa isang imbakan sa Lake Michigan para i-decommission. Sa huling eksena, nakita natin si Sonny na nakatayo sa isang burol, eksakto sa kanyang panaginip. Tumingin sa kanya ang libu-libong robot, tila naghihintay ng susunod na utos o leader. Si Sonny, ang robot na may kaluluwa, ang magsisilbing gabay para sa kanilang kinabukasan. Nagkamayan sina Spooner at Sonny, isang simbolo na ang tao at teknolohiya ay maaaring magkasundo, basta't may respeto at pag-unawa sa halaga ng buhay. At diyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang ating recap. Kung bitin pa kayo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating pag-uusapang pelikula. Maraming salamat sa panonood, ako si Sinigang Movie Recap, hanggang sa muli.